Magandang umaga po mga ka-joiners, mga kapwa ko Pasigueño. Nandito po tayo sa may Cristina Homes at pupunta tayo ngayon sa Ilugin River. At nandito po ngayon si Las Torres, si Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, and Consi Angelo De Leon. At makikita natin yung before and after na clean up drive sa Ilugin River. At syempre po, nandito ang barangay chairman ng barangay Pinagbuhatan, si Kapitan Robin Salandanan, at ang mga barangay council at ang HOA president ng Cristina Homes and members. Presidente. Talaga, bawat lugar yan. Lalapitan talaga yan. Tinawag ko siya naman. Ayan, ito po yung before ng Ilugin River na masyado pa pong maraming hyacinth. At makikita po natin ang malaking pagbabago at ito na po siya ngayon. Naging successful po ang cleanup drive sa pakikipagtulungan ng MMDA at ng Pasig LGU. Ayan, sobrang linis na po ng ating Ilugin River. Wala na po kahit na isang makikita dito na hyacinth or mga water lily. Wala pong mga basura at ito po ay napaka-safe para sa lahat po ng mga residente na nandito sa malapit sa Ilugin River. Parang lagi wala kayo rito. Ngayon lang kayo nag-cover. Pagsabi kasi dito sila, General Torres. General Torres. Para mag-uwi. Para maluto yan. Para maging plasya. Pero pag yung isang sabi sa ito, hindi natin maluto. Sige na. Ayan, kinakausap ni Vice Mayor Dodot Jaworski, si MMDA Chairman Nicolas Torre at ang SWAMO. Sa lugar yun, ikon mo. Hindi mo, GPS mo sa akin. Kasi kung open spaces yung important, namin wala na lang. Pag binigyan natin ng authorizing, baka marami na tao. Muna ba yung muna? Before and after. Hindi ka na makapag-rala mo. Sa tao. Sa bata. Pero, Yan, nandito rin si Congressman Roman Romulo at si Kapitan Robin Salandanan, Barangay Chairman ng Barangay Pinagbuhatan. picture tayo. Tapos, i-MC mo kasi. lilikod dito sa kanila. So, ganun siya. Ating lahat.
Ayan, siyempre po, ating pasalamatan ang programa o proyekto ng Manila MMDA na ito na. Nakita na po natin ang pagbabago. Nakita na natin malinis, maayos at ligtas. Kaya panatilihin po natin sana sa pamumuno ng ating kawang nasasakupan, panatilihin po sana nating malinis ang ating kapaligiran. Kasi ho, dapat ho sa atin magsimula ang pagsasagawa at pag-aayos ng ating komunidad. Siyempre ho, akin muna hong hihingan ng maikling pananalita ang ating mga panauhin mula sa lokal na pamahalaan sa pangunguna po ng ating acting mayor, Dodot Jaworski. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, sa ating mga bisita mula po sa MMDA, we would like to welcome you. Si General Torre dito, Quezon City, COP pa lang siya. Kilala ko na po si General Torre. So, we're very glad nandito po kayo sa lungsod ng Pasig. Kay Asik Vargas, of course, siyempre, sa ating mga ibang kasama sa MMDA. Kay Cap Robin Salandanan, kay Congressman Roman Romulo, and of course kay Acting Vice Mayor, ang ating konsihala Angelo De Leon. Unfortunately po, wala si Mayor dito dahil tumanggap ulit siya ng award sa Bloomberg Philanthropies. Sa Mayor's Challenge, nanalo po si Mayor dito ang Pasig dun sa floating parks natin dito sa may Pasig River sa bandang San Joaquin. No? So, ayun siyempre sa effort po yan ng ating lungsod, sa ating mayor, kaya nakakatuwa. And today, maganda po ang balita, na-clear na po ang ating estero, yung bayanihan sa estero, na linaunch po natin a few months back, I think if I'm not mistaken, last July. Dito rin sa Pinagbuhatan, and napakalayo na medyo naubos na po yung ating mga white water hyacinth dito. At pinag-uusapan naman po natin ngayon paano naman natin magpo-convert ang water hyacinth o yung tinatawag nating water lily, no, na problema na maging kahit paano magamit o maging pera, sana maging livelihood din ng ating mga kababayan dito. So, pinag-usapan namin ni General Torre kung ano yung magandang mga programa at magkakatulungan po ang MMDA at ang lungsod ng Pasig para sa mga programang ganito. Muli po ako ay nagpapasalamat sa MMDA, sa SWAMO, dito po si Sir Allen at sa team ng SWAMO, sa ating mga kawani ng ating pamalaan sa barangay. Katulad na banggit po ng ating kapitan kanina, kay Cap Robin, na panatiliin po natin malinis ang ating lugar. Bigyan po natin disiplina ang ating mamamayan. Ulit-ulitin ko po to para po kung silang plaka. Kahit anong gawin po ng inyong gobyerno, na malinis ang inyong mga komunidad, ang inyong mga estero, ang inyong mga creek, ang inyong mga rivers. Kung hindi po makikisa ang taong bayan, bali wala po lahat ang ginagawa namin. Kailangan po ng tulong ng bawat isa sa inyo. Magkadisiplina tayo at mas lalo tayong unlad bilang isang lungsod. Maraming pong salamat at good morning. Yan, maraming pong salamat. Pasensya na po kayo, talagang on-the-spot po ito. At syempre po, pasalamatan din natin ang ating pinakamamahal na Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, at ang City Council na tumutok at hindi nagpabaya para sa ating pinagagandang proyekto ng estero. At syempre ho, ang mga taga-MMDA, maraming din po salamat. Tatawagin ko na po ang pangalawang tatay na po ba namin kayo? Tawagin na po natin at ating palakpakan si General Torre, ang General Manager ng MMDA. Vice Mayor Dodot, Konsihala Angelo, Sir Robin, at kay Congressman Roman Romulo, at sa iba pang mga barangay officials, at of course kay Mayor Vico, kahit na wala siya rito, at talaga nagtatrabaho hanggang sa ibang bansa. Nag-receive na naman ng panibagong award, na countless awards. At sa lahat ng mga barangay officials, at sa aking mga kasamahan dito sa MMDA, at sa atin lahat na nandito sa
ating mga estero, bayanihan sa estero. Dali lang at meron akong kodigo. Okay lang po yan. Ang gusto na namin i-emphasize dito, ang paglilinis ng ating mga estero, hindi ito trabahong MMDA lang, trabahong global. Kailangan talaga nating pagsama-samahang pagtulong-tulong. Kasi annually, sir, 7,500 tons ang nakukuha ng MMDA sa ating mga estero. 7,500 tons. Gaano karami yun? Ilang truck yun? So, ito usapin pangkaligtasan, usapin din ng kalusugan, at usapin ng disiplina bilang komunidad. Kapag barado yung estero natin, hindi lang tubig ang naiipon, kasama ang panganib, baha, sakit, trapiko, at perwisyo sa buhay, at minsan buhay ang kapalit. Kaya ang laban kontra baha ay hindi nagsisimula sa malalaking pumping stations natin or dredging operations. Kahit anong dredge namin, kahit anong pump namin, kung ang pinagsisimula ng mga estero na gaya nito, puno, wala rin mangyayari. Kaya nagsisimula ito sa simpleng tanong, pinatapon ba natin ng tama sa tamang lugar? At dito pumapasok ang tunay na diwa ng bayanihan. Hindi sapat ang gobyerno lang ang kumikilos, hindi sapat lang na MMDA naglilinis, hindi sapat na ang barangay lang ang nagbabantay. Kailangan sama-sama tayo. Ang gobyerno ay dapat maasahan, pero ang mamayan ay dapat responsable din. Disiplina is not a government program, kultura po yan. Nasa atin po yan, nasa puso, nasa isip, sa salita at sa gawa. So, kapag, ito, isang advertisement namin sa MMDA ngayon, pinalalakas namin yung pag may aberya, ano ang pwede nyo matawagan. Totoo na dyan ang 911 at para sa lahat ng mga klase ng emergency. Sa ngayon, ang MMDA ay pinapalakas yung MMDA 136. So, ang aming service guarantee dyan is within 5 rings sasagutin namin kayo. Pag tinawag nyo isa nabangga ka rito sa isang MMDA AOR, 10 radial roads at 6 na circumferential roads, basically yung ating mga major roads sa Metro Manila. 5 minuto, makakarating kami sa inyo. Habang papunta ang aming enforcer sa inyo, hinahanap na kayo doon sa aming mga CCTV sa command center. Kinukuha ng picture para pagdating ng aming enforcer, sasabihin na lang, meron na hong picture, meron na hong video, nakuha na yung insidente, pwede ba tumabi na muna kayo? Para doon na lang kayo mag-usap kung sinong liable, kaninong insurance, kung anong babayaran, kung anong pang mga pag-usapin nyo. Doon na lang kayo sa tabi, para hindi kayo dito sa gitna ng kalsada, para yung kalsada natin, balik sa dating kalagayan, traffic na rin. Para wala nang bara, hindi lang, mag-traffic man siya, basta hindi binabarahan. Okay? Alam nyo, para hindi kwento yan, pwede natin subukan. Ito si Konsyala. Cellphone niyo, ma'am. Nako, cellphone niyo, ma'am. Hindi na. May PA. Yung PA nasa ng PA ni ma'am. Nasa. Si Sir Dodot. Baka pwedeng... Yan. Pagtawag sa 136, walang 02, wala lahat 136 lang. Tapos, may maririnig kayong interactive voice at magsasabi na kung emergency, press 1. Kung for other concerns, press 2. For 3, kausap si General. Within 5 rings, dapat may sasagot. Buwan natin sa Ayan, sinusubukan nila i-dial ang 136 kapag may kailangan sa MMDA. At ayon kay General Torre, 5 ring lang ay may sasagot na sa MMDA para inyong makausap at maiparating ninyo ang inyong mga reklamo. Jen, ikaw magsabi. ganyan. Sabihin, S-call lang po ito, kasama ko si General Torre. Baka sabihin, Frank, yung ano. ngayon, kung halimbawa, For answering. sir, Ayan, naging successful ang pagtawag ni na Vice Mayor sa hotline na MMDA 136. 3 ring lang ay may sumagot na sa kanilang hotline. Bagaan sa C5 at ipapadala sa Viber nyo. So, in 2 minutes yan, sir, nagagawa yan.
2 minuto nag-ano kayo. So nakita nyo, sumasagot. So kung may mga emergency kayo, kailangan nyo ng tulong, tawag sa 136, kapadala namin kayo ng tulong. Kung hindi man, pasa namin kayo kay Vice Mayor. Vice, ay taga-Pasig tumatawag. Okay? So again, maraming salamat sa inyong pagtulong sa amin, sa mga local officials ng Pasig, kay Congressman, kay Vice, kay Konsehal, kay Barangay Captain, at sa lahat sa inyo. Maraming salamat sa tuloy-tuloy natin pagtulungan dito. Maraming salamat. Well, maraming salamat, General. At syempre, thank you very much din sa ating acting Vice Mayor, walang iba kundi si Councilor Angelo De Leon. At pasasalamatan ko na rin po ang ating AGM for Operations, si Sir David Angelo Vargas. Syempre, si Engineer Capistrano. At saka si Director Mark Edmond Navarro. Ganun din po ang ating MMDA Action Officer, walang iba kundi si Sir Edwin. Muli po maraming salamat at syempre bago kumakalimutan ng ating Presidente ng HOA. Hey, no, Pres, hello. kayo na po ang bahala. Diba? Kailangan po natin ng pagkakaisa sa lahat po ng officers ng Christina Home. Maraming pong salamat sa ating lahat, sa ating barangay officials. Nandito po si Kagawad Sandro, Kagawad Ramilonto, Kagawad RC Lucas, at ang iba pa, si Kagawad Tony Bello, Kagawad Rudy Bugnot, Kagawad Rose Umali, at Kagawad Jess Santos. Ako po, ang inyong kapatid, walang iba. Sino po ako? Maraming pong salamat. God bless sa ating lahat. Ito po, isa pa po. Okay, 1, 2, 3. Okay. Thank you very much. Thank you. God bless you always. Ano po? Alas 7 ba? Late na po, 7, halos mag-umpisa na po sila eh. Happy birthday, pero give it po ako, thank you. Mga fans ko daw. Oo, akin na. Mga kaidarang. Ayaw mo yung professional. Okay, ready yan? Kapit lang tayo. Okay. Yan, lugi na naman yung photographer. Pinapakulan yung mga sir. Mula sa Luxon, mula sa MMDA, mula rin kay Congressman Romano, mula na sa amin acting mayor. Kung makikita nyo, nandito rin kayo last time, naalala nyo yung mga pagkuha ng water lilies. Tingnan nyo naman ngayon, sobrang ganda na. And actually, ito ay preparation din po para sa darating na tag-ulan. Kaya sana mapanatili ng mga nandito yung pagkakalinis nito. And hopefully, tuloy-tuloy na to. I think maraming nasabi si General Torre tungkol sa mga programa ng MMDA na nililinis talaga yung mga water hyacinth or mga water lilies na gagawing either uling o kaya grocery items na pwede natin ibigay sa kanila. Nakakatuwa lang kasi hindi ito kaya nilang mag-isa, hindi rin ito kaya ng lungsod lamang. Kailangan din talaga yung makikipagsulong ng mga mamamayan natin, lalong-lalo na sa pag-gather ng water lilies. Kasi yun din talaga yung isang nagiging problema eh. As per our MMDA
General. Sabi nila, kung pwede daw, nadalhin na sa kanila yung water lilies na tuyo na. So, yun yung isang kailangan pag-isipan ng ating lokal na pamahalaan kung paano yung pakikipag ganong collaboration na pag dinala sa kanila, hopefully, madali nang i-process at maibalik sa atin kaagad yung exchange tayo. Thank you! Mensahe natin sa mga taga-rin. Ang mensahe lang namin, sorry kung sabi nga ni Vice, parang kaming sirang plaka. Sana ho talagang tulungan nyo kami tulungan nyo ang lungsod na mapanatili ho yung ganitong kalinisan. Kasi hindi ho talaga kaya ng lungsod lamang. Hindi ho kaya kung aasa lang tayo na may dadali ng lungsod ng tupad o maglilinis para lang po dito. Kailangan po talaga ng tulong-tulong nating lahat. Thank you! Thank you! Itong MMDA kasi nag-lunsad ng bayanihan sa Estero ay last July 2025. So actually yung time niyo, kung maalala po natin, dumating nga si President PBM para umpisan po yung paglilinis ng mga estero dito sa ating lungsod. At pinakita lang na by this time, kompleto na po itong kahabaan ng estero natin dito. More than 1 kilometer po yung hinakot ng mga water hyacinth o yung mga water lily na tinatawag natin. Pero meron silang programa ngayon na tinutuyo itong water lily at ginagawa pong uling. Inuuling siya, pero wala pa tayo dito sa lungsod ng Pasig. Meron po sila sa kanilang headquarters yung ginagawa. So nakikiusap sila kung pwede kumilos ang lungsod Pasig, tayo ang gumawa ng paraan para magtuyo tayo, padala sa kanila, at in return ibabalik naman nila yung mga uling para may livelihood po yung ating mga kababayan dito sa ating lungsod. So napakagandang programa. Salamat kami kay General Torres sa kanyang team sa MMDA na bumisita sila dito sa lungsod ng Pasig. Good day po sa lahat. Maraming salamat po. Thank you. Congratulations po sa pamahalaan ng lungsod ng Pasig at sa hanggang dito na lang po. At para po sa bago pa lang sa ating channel, welcome po ang lahat, and please like and share, comment down below, and please subscribe para lagi po kayong updated sa kaganapan sa lungsod ng Pasig. Ingat po ang lahat. Bye!